Viva la Virgen! Kapayapaan mga kamalalakbay! Kumusta na po kayo? Miss na miss ko na kayo. Narito tayo muli sa ating podcast, ang ating Saturday Habit ng Pueblo Amante de Maria. At kasama ko po si Brother Ivan Panganiban. Hello po, Brother Ivan. Viva la Virgen po, kapayapaan po sa lahat natin mga kamanlalakbay. Pasensya na po mga kamanlalakbay, wala po ako noong nakaraang episode last week. Nako, napakarami po talagang gawain ngayon. Lalo na po, nagsisimula po ang pilgrimage season ng Birhen po ng Antipolo doon po sa ating pong International Shrine. Kaya siguradong sigurado po ako napaka-busy po nila Father Nante sa panahong ito po, no Father? Yes, Brother Ivan, ang daming misa, ang daming pilgrims, pero nakakatuwa naman kasi kahit mainit yung panahon, umaahon pa rin yung mga tao. Amen. Saan ba punta natin yan, Brother Ivan? Ngayon po mga kamanlalakbay, may dadalawin po ulit tayo na isa pong shrine. Nakatutuwa po kasi nakasama po natin sila noong pong nakaraang May 1 sa Inang Mag-ayon Grand Marian Procession doon po sa Albay. Ano? At sila po ay isa po sa mga kilala po ngayon na Marian Shrine sa lalawigan po ng Camarines Sur doon po sa Bicol. So, ito pong simbahan po na ito ay naging parokya po noong 1994 pero yung imahen po nila ay medyo may edad na po, matanda na po, mga 1776 po dumating doon sa kanilang lugar. At ito po ay pinangalan po na Nuestra Señora de la Soledad ng Tambo. So bayan po ng Buhi sa Camarines Sur. Nakatutuwa po dahil nakilala po ang kanila pong imahen at yung kanilang parokya kasi po noong pong December 8, 2023, last year lang po, ay naggawaran po ng Episcopal Coronation yung kanila pong imahen at naging Archdiocesan Shrine po ang kanila pong simbahan. Kaya po mga kamanlalakbay, tara po, dumayo po tayo sa Santuario de la Nuestra Señora de Soledad sa Tambo, Buhi, Camarines Sur. Wow, ang layo pala na pupuntahan natin ngayon. Thank you, Brother Ivan. At Amen. kasama natin, Brother Ivan, ang ito yata ang kauna-unahang PPC President nila. Kasi ayon sa ating research, 29 years siyang PPC President. Pero ngayon, advisor na lang siya. Si Brother Nonito Clemente. Hello, Brother Nonito. Viva la Ayan, Virgen. Viva la Virgen. Actually, gusto kong mag-greet ng the way ang mga Bicolano mag-greet. Sige po. Diyos marhay na banggi. Ganong kami mga Bicolano, palaging may Diyos. Diyos Mhm. marhay. Amen. Amen. Ngayon po, papakilala po natin, brother, ang isa pa nating kasama, siya pala ang president ng Ihas de Nuestra Señora de la Soledad, si Brother Ben Ray R. Loria Jr. Hello, brother. Viva la Virgen. Viva la Virgen po, kapayapaan sa ating lahat po. Kapayapaan sa iyo, Father Nante. Batang-bata pa yung presidente ng kanilang Po, talaga napakasipag po niyan. mahan. Grabe. Brother, Ivan, simulan natin ang kwentuhan. Palagi ko maraming kukwento sina brother Nanito at brother Ben Ray sa atin. Opo. So, mga brothers po, no, paano po ba nagsimula ang paglago po nitong devotion sa Nuestra Señora de Soledad po dyan po sa inyong lugar po sa Buhi, Camarines Sur? Baka po pwede niyo po kaming kwentuhan kung ano po ang nangyari, kung paano po siya napunta dyan. Mga kamanlalakbay. Ang naalala ko lang, kahit nung bata pa ako, marami na talagang tao na bumibisita kay tawag namin ina. Kaya siguro ang devotion sa kanya ay matagal na. Kasi kahit yung mga kwento ng mga lolo-lola ko, kahit noon pa man, ay dinarayo na talaga ang image ni ina dito sa aming barangay. Brother Nonito, di po ba may mga kakambal siyang santo kung sabihin? Opo, ang Nuestra Señora de Salvacion sa Huruan, Tiwi at ang San Antonio de Padua, sentro sa bayan ng Buhi. During the Spanish time, yung mga praile, yung mga pare na nandirito sa Buhi at yung sabi nila may-ari ng mga lupain masyadong malawak from Buhi to
Tiwi. Ibig sabihin, ah, lilipat ka ng 2 bundok bago ka makarating sa baybayin ng Albay. May napag-utusan ata, medyo mahina lang, na pumutol ng kahoy para gawing panggatong. Pero after ilang days, weeks, hindi ma hindi natutuyo, hindi magamit bilang panggatong. Ikwinento niya sa may-ari, ang tawag nila parang Don Silverio Arcilla. Pagkatapos nun, nagkonsulta rin yung Don Silverio sa Cora, paroko. Sorry, sabi ko nga, hindi ko na maalala yung pangalan. Kung anong dapat gawin. At yun, ang ginawa pinagawa, yung 3 images. Ang sa amin nga, kung sa amin, ang paniniwala namin dyan ay yung, kung tawagin ngayon sa lumber ay slab, yung makapal na tinuklap sa kabuuan ng puno, yun ang sa amin, yun ang Nuestra Señora de la Soledad. Kasi parang as much as 2.5 to 3 inches thick yung image ni Ina. Yung San Antonio, kasi buong buo siyang tao, image, yun daw ang buong katawan. Yung medyo sa dulo, dahil si Nuestra Señora de Salvacion ay medyo maliit, yun daw yung sa dulo. Depende sa sumusulat. May nagsasabing dito sa buhi ginawa, pero may nabasa rin akong somewhere near Quran in Tiwi. Ewan ko kung sino ang Interesting tama. pala, brother, interesting pala yung pinagmula ng Solidad, ano? May kwento pala na magkakambal sa isang puno Ah, lang. ang Oo. ang ang kahoy niyan ay tawag sa amin ay kalpi. Nasa family siya ng citrus, pero sobrang ano yan, Tagalog, asim, yung sobrang sour. Yes. Mm-mm. Hindi mo pwedeng, kahit hinog na, hindi mo pwedeng kainin. Kaya yung naabutan ko pa nga nung bata pa ako, kasi ang mga mosquito net noon, saka yung unan, yung linalagyan ng kapok, ay gawa sa abaca fiber. Yun na munang pinagkukan doon bago labahan yung mosquito net. Kasi parang dahil sa sobrang asim, baka lumalambot, dahil halos lahat nung naabutan ko, ang kulambo, saka yung, hindi naman siguro yung pillowcase, yung linalagyan ng kapok, ay galing sa hinabi na abaca fiber. Yun ang nakita kong gamit nun. Ngayon po, brother, nanito kayo, kay Brother Ben Ray. Meron po bang mga kakaibang kwento yung mga tao na answered prayer? Hindi po ba sabi niya maraming pumupunta dyan? Ano po yung mga kananayang kinukwento ng mga tao na binigay sa kanila ng Bira ng Solidad? Mahirap kasing ano yan. Basta ang maraming kwento. Sila nga Benray, ang kapal-kapal ng na-file nila, na-compile nila. Brother Benry, baka naman pwede nyo i-share sa amin yung mga nababasa ninyo ng mga dasal ng mga tao dyan na pumupunta. Siguro Bro Kendrick and Father Nante. May isa kaming parang story about kay Ina na considered it as miracle. Kung tatanungin mo yung mga taga-Tambo, kumbaga alam nila yung story na yun. So, may nakapagsabi sa amin na nung panahon daw ng Hapones,
Nung panahon ng Hapones, susunugin yung kapilya, pati na din si ina during that time. Tapos, nung susunugin na daw, didikitan na ng apoy yung imahe, yun, ilang beses daw po nag-attempt yung Hapones na yun na sunugin yung imahe, pero walang nangyari. Tapos, ang dami pang mga ganun na kwento, na may mga kwento nga na nung panahon daw na may mga naglalabanan, tapos si ina, continue, ini-intercede ang tao, liniligaw yung mga balak sa kupin, ang tambo. So, mga ganung kwento na ipinapasa-pasa through oral. So, yun po. Sa mga answered prayer naman, naku, napakarami po kung tutuusin. Actually, yung latest nga po ay yung latest na nakita namin before i-submit yung petition is may nag 50-50 ang buhay, tapos nagpanovena kay ina, nagpray kay ina. Then after that, yun, milagro daw kung tutuusin, sabi ng doktor yung nangyari. Nice. Ang daming palang kwento. Oo, no? So, kung titignan po natin ngayon sa kasalukuyan, ano po yung parang nakita po ninyong aspeto ng buhay na yun po yung madalas pong idinadasal po ng mga tao dyan po kay ina sa Mesa Señora de Soledad po. Parang kung meron pong something specific po na madalas po ninyong nakikita sa kasalukuyan. Kung ako ang naoobserbahan ko kasi dito sa amin, pag Friday, wala nang mapaglagyan ng kandila. Maraming nagsisindi ng kandila. Ganoon ka ginagawa nila yon. Parang pakiusap. May magtitirik ng kandila, papasok ng kapilya, mananalangin, hihingi, lalo na kung nasasagot, napapagbigyan kumbaga ang kanilang mga hinaing. Makukuha ka pag Friday afternoon hanggang gabi. Baka hindi pwedeng bilangin yung kandila doon sa harap ng chapel namin dito. Para siguro parang sa Peña Francia, ang dami nagtitirik ng kandila. Oo, diba Si po? Brother Ben Ray, meron ka bang napapansin na talagang parang doon nakapokus yung mga tao? O general sa buhay nila yung hinihingi nila sa mahal na Birhen? Ayun po siguro, Brother Nante, is general talaga yung hinihingi sa Birhen. Kumbaga may humihingi na magkakaanak, minsan nga po is pinapangalanan pang Soledad yung anak. Kasi doon ipinanalangin sa Birhen. Tapos mga LPT, na kapag pumapasa, bumabalik kay ina, yung mga may sakit. Tapos kapag na-answer yung prayer nila is nagpe-pay ng homage, bumabalik doon kay ina para magpasalamat. Amen. Ngayon po, napakasarap ng kwentuhan natin pero kailangan natin itong putulin para sa ating lay sharer. Viva la Virgen! Kapayapaan po sa inyo, mga kamanlalakbay. Kapayapaan po sa inyo, Father Nante, Brother Ivan, and Brother Nonito. Ang ganda ng kwentuhan, no? Kasi nakikita natin, no, yung malalim na debosyon ng mga taga-Buhi, Camarines Sur kay Ina. At ngayon po, no, ay ipagpapatuloy po natin yung ating panayam, no, kay Brother Ben Ray, na siyang presidente, no, batang-batang presidente ng Hijos y Hijas de Nuestra Señora de la Soledad. Brother Ben Ray, kanina ay kinikwento mo yung mga nakita mo, no, ng mga hinihiling ng mga panalangin ng iyong mga kasama, ang ating mga kapatid, no, sa kay ina. Ngayon naman ay gusto ko sanang tanungin ka ng personal tungkol sa iyong pagdedebosyon, no, sa ating Nuestra Señora de Soledad. So pwede bang ibahagi mo sa amin kasi parang ang bata mo pa pero mukhang napakalalim na ng iyong debosyon kay ina. So pwede bang i-share mo sa amin kung paano ka nagdedebosyon sa Nuestra Señora de Soledad de Tambo? Yun, Viva la Virgen po, kapayapaan sa ating lahat. So ako po, nagsimula ang devotion ko kay ina, simula nung bata pa ako. Kumbaga nung laking simbahan na po talaga ako.
Dahil kay Lola na sinasanay ako nung bata pa ako, naalala ko is linggo-linggo nagsisimba kami, tapos every October, every May, andyan ako kay ina, andyan ako sa kapilya para manalangin, nagsasanto Rosario. Kaya mulat na ako kumbaga sa faith, mulat na ako sa Catholic faith, lalo na sa devotion kay ina, simula pa nung bata ako. Up until now, kumbaga, ang parang small prayer, kumbaga, yung mga maliliit na panalangin na sana makapasa sa exam, na sana ganto sa pamilya, kapag may problema, wala kaming ibang linalapitan kundi si ina. So yun, dun talaga mas nagiging, kumbaga, dun mas nagiging malalim yung devotion ko sa kanya. Up until now na isa na din ako sa nagpo-promote ng devotion sa kanya. Brother Benry, if you don't mind, ilang taon ka na ba ngayon? At anong age ka nung nag-start ka na magdebosyon kay ina? So ngayon po, I'm 19 years old. Okay. And Opo. nagsimula ka, bata ka pa kasi Nagsimula eh. po So ako anong sa start ka? simbahan sa devotion kay ina. Maybe siguro, kinder pa po ako eh. Mulat na So ako sa mga simbahan. 5. Opo. Oo. Naalala ko Wow. noon, Okay. grade 1 pa po ako. Ako nang nagli-lead ng Ave Maria, ng Bicol translation ng Ave Maria. Wow, nakakataka pa ay meron ka ng debosyon kay ina. So para sa iyo, no? Kasi ang tagal na. So kung 19 ka ngayon, nagsimula ka around 5. So 14 years, 'di ba? Ano yung role, no? Sino para sa iyo ang ating Nuestra Señora de Soledad? Ano yung role na ginagampanan niya sa buhay mo? So siguro sa akin, ang role ni ina is takbuhan. So takbuhan ko siya hindi lang sa kapag may kailangan, kapag masaya ako, siyang tinatakbuhan ko, sa kanya ko ikinikwento ang lahat. Kumbaga, nagiging parang ina ko na din siya. Kumbaga lahat, halos nga lahat at ang sikreto inagkwento ko na kay ina. So parang kapag nandiyan ako, kapag nandiyan si ina, parang ako nagkikwento kay ina na, ina, ganito nangyari sa araw ko, ina, ganito. So, ina, ganito, may problema akong ganito. So, yun, nagiging takbuhan ko si ina not only sa mga kalungkutan, sa kahirapan, kundi pati sa kasiyahan. Parang very personal, no, Yes. na nanay na kinekwentuhan mo talaga. Oo. So, pwede bang mag-share ka ng iyong mga karanasan sa iyong pagdedebosyon sa kanyang dambana? Meron ka bang parang mga very special na experience, no, sa iyong matagal ng pagsiserve sa dambana, Nina? Ako po siguro, ang pinaka-personal ko is ngayong latest lang, na isa kami na hindi nga namin akalain eh, isa ako doon sa kumbaga naging pioneer ng petisyon sa Episcopal Coronation ni Ina, na sabi nga is talagang yung youth, talagang yung yun nga po na naging pioneer ako doon sa mahalagang kaganapan sa parokya. So yun, isa na ata yun sa hindi ko makakalimutang karanasan kay Ina sa pagdedebosyon ko sa kanya. Wow, congratulations, no? At ang maganda dyan, habang tumatanda ka, ma-share mo yan sa iba pang mga kababata Yes. mo at sa mga mas magiging bata pa sa'yo. So congratulations sa'yo, Brother Benray. At sana, no, maipagpatuloy mo ang pagpapalaganap ng debosyon kay Ina, no, sa Nuestra Señora de Soledad. Viva la Virgen, Brother Benray. Ibalabi rin, napagaling naman ng sharing ni Brother Ben Ray. Imagine, Brother Ivan, 19 years old pa lang siya ngayon. At Oo nga bata pa po, lang no? siya. Talagang Alain po, no? tinuring niya na nanay ang bira ng solidad. Tuloy na po Amen. tayo sa ating kwentuhan, Brother Ivan. Yes. So, maganda po malaman po ng ating mga kamanlalakbayan, no? So, meron po ba kayong mga natatanging tradisyon like festival or ano man pong uri ng pious practice po na unique po dyan sa inyo na ginagawa po ninyo sa ngalan po ng inyong patrona? Pero ako kasi lumaki ako sa uncle ko. Ang bahay nila ay sa likod mismo ng chapel. Kahit pa noon, every Sunday, bago bumaba sa lake ang mga tao, mga babae maglaba, ay magsasanto rosaryo muna sila. Mm. Kaya lang, hindi ko naman yun natutunan dahil Kastila. Mm. Tapos yun nga, every Friday,
ah, maraming magtitirik ng kandila. Tapos, bago mga 9 Fridays, bago mag-fiesta noon, barangay lang. Ngayon, parokya na. 9 Fridays, mayroong yung ah, nobena, prosesyon, at in form of thanksgiving, yung mga pamilyang nag-i-sponsor ay nag-share. Sabihin na natin nagbibigay ng pagkain. Yun ang kumbaga, ewan ko sa iba, pero yun na po ang napagkagisnan ko na ginagawa namin dito. Tapos, usual, pag Christmas kung may pare, may misyonaryo. Pero yung dito lang sa amin, yung usual lang yun. Friday, tirik ng kandila. Early Sunday morning, may magsasanto rosaryo. Kastila nga lang. And then yun, uulitin. 9 Fridays before fiesta, may nobena procession yun. Saka may nun, naabutan ko pa na pinatuloy na namin nung may parokya na. Hindi mo pwedeng iprosesyon si ina na walang musikero. Nice. Brother Nonito, gusto ko lang balikan po yung sinabi niyo. Ang ganda naman nun. Bago maglaba, magro-rosaryo muna yung mga kababaihan. Opo. Kasi kitang-kita ko Oo. yun. Kasi yung nga sabi ko, lumaki ako sa uncle ko, yung bahay niya, sa likod lang nung chapel. Kaya very early may magsasanto rosaryo. Later on, kung maliligo ka na sa lake, makikita mo na yung mga babae lalo na naglalaban na doon sa lake. Opo. Meron po bang mga samahan? Siguro kay Brother Bendray po itong tanong na to. Brother Bendray, meron bang samahan na siya nagpapalaganap ng debosyon ng Nuestra Señora de la Soledad de Tambo? So actually po, meron po. And I think po, napakaganda ng samahan na ito. Kasi nagsisimula po to sa bata. Actually, last year lang po sinimulan itong samahan ng mga bata kasi tatlo ito eh. First is the Little Brethren of Nuestra Señora de la Soledad. Iyon po yung mga bata, kumbaga nagkakatipon sila para magsanto rosaryo. Tapos isa sa apostolate nila is ayain ang mga kapwa nila bata na magsimba, na every Friday manalangin sa kapilya, ganun. Tapos pangalawa po, kami, ang Hijos y Hijas de Nuestra Señora de la Soledad ay samahan din po ng mga kabataan na nagpapalaganap ng debosyon kay Ina. So isa po sa apostolate namin ay yun nga yung pagpapalaganap ng debosyon kay Ina and pagpapanatili or pag-aalaga doon sa imahe niya. Tapos ang pangatlo po is the Cofradia de Nuestra Señora de la Soledad, yung kaagapay po namin ng mga ihos sa pagpapalaganap po ng debosyon kay Ina. Thank you. Ang dami pala, tatlo Brother Ivan. Kaya Ano, pala kami po nilang maganda. samahan, ano? Yes, at Tapos, saka maganda. Nagsisimula sa mga bata. oo. Tatagal yung devotion. Kaya nga parang napaisip tuloy ako, parang nasagot na po nila yung huli nating tanong tungkol po doon sa pagpasa po ng debosyon sa mga kabataan. Pero siguro, para meron lang din po tayong idea kasi gusto ko rin pong susugan yung aktibo. No? Ano po yung mga activities? Meron bang mga recent po kayo ng mga promotional activities na ginagawa po sa ano po sa para po sa inyong patrona? So isa po sa mga recently po na mga promotion na ginagawa namin is yun nga, nung May 1 pumunta kami sa Albay during the Inang Magayon Grand Procession. Tapos Oh. May 9 doon sa 9th Baaw Grand Marian Procession. Then sa 11 meron din dito sa Naga for the Naga Grand Marian Procession. Tapos every Friday nagkakaroon po kami ng perpetual novena kay Ina. Every first Friday nagkakaroon ng First Friday procession. So yun po yung mga recently ginagawa namin.
Grabe, no? Dami po nilang mga activities ngayon, Father Nante. Amen. Tsaka special sa kanila yung Friday. Mm-mm. Napapansin ko sa kwento ni Brother Nonito at saka ni Brother Benray. Opo, opo. Saka makadagdag ako kay Binray, kahit noon pa man, palaging naiimbita si Inang Soledad sa mga Marian Festival. Mhm. Saka yung mga display ng mga Marian images, halos taon-taon Mhm. kung saan-saan dinadala namin si Ina. Brother Nonito, maraming salamat po. Brother Yes. Benray, salamat din. Salamat kay Miss Rita, salamat kay Brother Ivan. Salamat din po sa mga viewers natin, sa ating mga taga-panood at taga-share nitong ating podcast na to. Ngayon, Brother Ivan, ano ang challenge natin para dito sa ating episode? So mga kamanlalakbay, so para po sa Do Whatever He Tells You, so nakita po natin yung debosyon po sa Nuestra Señora de Soledad at nakikita po natin kung paano po ito naipasa sa mga kabataan. Nakatutuwa po dahil ngayong pong buwan po na ito ay pasimula po ng Flores de Mayo, yung pag-aalay po natin ng bulaklak sa mahal na ina. Ngayon po ay Marian Month of May. Kaya po para po sa ating challenge, huwag po natin kalimutan mag-participate sa ating pong mga activities po, mga Marian activities po natin sa buwan ng Mayo, lalo tigit po yung Flores de Mayo. Huwag po natin kalimutan para po tayo po ay patuloy po na nagmamahal, nagbibigay po, nag-aalay ng bulaklak sa ating mahal na Birhen. Ano po ba nangyayari, Father Nante, kapag di po ginagawa yung ating mga challenge? Pumapangit po. Kayo din, baka kayo pumangit. So gawin natin ang ating challenge. At Amen. muli po, maraming salamat sa inyo lahat, lalo-lalo sa ating mga regular viewers at sharers ng ating podcast na ito. Napakalaki po ng role ninyo para palaganapin yung debosyon sa mahal na Birhen. At mga kapatid, kitang-kita natin at namadama natin sa kay Brother Nandito, kay Brother Benray, na meron silang nanay, ang Birhen ng Solidad dun sa Tambo, na talagang ang mahal na Birhen ay isang tunay na ina, isang tunay na maasahan, isang tunay na malalapitan. Sabi nga ni Benry kanina, hindi lang sa panahon ng kalungkutan, kahit sa kaligayahan. Ang Birhen talaga ay ating ina. Viva la Virgen! Viva la Virgen! Diba? Ngayon po ay tayo magdarasal para sa pagtatapos ng episode na ito. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Amang makapangyarihan, nagpapasalamat po kami sa pagbibigay mo sa amin ng pagkakataon para pagbahaginan ang bira ng solidad ng Tambo. At salamat po, Panginoon, sa pagbibigay mo sa amin sa mahal na Birhen, ang lagi naming nanay sa aming buhay, ang aming nanay na takbuhan, lalo-lalo sa panahon ng problema, lalo-lalo sa panahon ng unos. Sana, Panginoon, patuloy pa kaming makapaglingkod sa Kanya. Patuloy pa kami makapagbigay ng sarili sa Kanya kung paano patuloy niya binibigay ang Kanyang sarili at ang Kanyang anak na si Jesus sa amin. Ang lahat ng ito hiniling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin nyo rin. Pagpalain ka ng mga pangyarihang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Viva la Virgen! Viva la Virgen! Viva la Virgen! Maraming salamat po sa inyong lahat.